Mommy, where's Tita Nicole? Tanong ng anak ko. Di kasi makakasabay sa umagahan namin ngayon si Nicole kasi nilagnat siya. Na lovesick yata. Baby, your Tita Nicole is sick, that's why she can't be with us for breakfast, but she will be fine. So don't worry, okay? Just eat, baby. I told baby Michael. Okay, mommy, he said while nodding his head. Kumain naman ito. Tumingin ako kay Manang Tasing. Manang Tasing, pakidala na lang po si Nicole ng breakfast niya at gamot para sa lagnat. Na lovesick yata. Sabi ko habang natatawa. Kumain na rin ako. Natawa naman si Manang Tasing sa huli kong sinabi. Sige anak, ako nang bahala. Sabi naman ito habang natatawa na rin. Mabilis akong kumain dahil itong unang araw na papasok ako sa office. Marami pa akong gagawin na trabaho. After I'm done eating, I said goodbye to my son. Baby, I have to go. I have to work for us. So you'd better behave and don't be so annoying to your Manang Tasing, alright? Sabi ko sa anak ko. At tinirikan ko siya sa labi at sa pisngi. Tumango naman ang anak ko. Napakabait talaga ng baby Michael ko. He always understands everything. Even if I don't have enough time for him still, he understands me and my work. Ewan ko kung saan nagmanang batang to. Niyakap ko ulit ang anak ko bago ko umalis at sumakay na ng sasakyan. 30 minutes ang biyahe papuntang office. Salamat naman at walang traffic sa EDSA. Ang aga ko kasi. 6:00 na nakaalis ako sa bahay at sa wakas nakarating na rin ako. Nandito na ako sa harap ng kumpanya. Malaki-laki rin pala ang kumpanya namin dito sa Pilipinas. Agad ako nag-park at kinuha ng mga gamit ko na kakailanganin ko ngayon sa pagtatrabaho. Wala naman siguro ko nakalimutan. Also, I'm already confident about my outfit today. I am wearing a blue long sleeve, a match up with a white short skirt paired with high heel sandals. Simple but comfy. I go outside and stood up straight, chin up and breast out, at naglakad na papasok ng kumpanya. Na makita ko ng guard agad tong tumayo na maayos. Good morning, ma'am, sabi nito. Pinakita ko sa kanyang matamis kong ngiti at binati din siya. Good morning, I said. I saw him smile at me. Pumasok na ako ng tuluyan. Then all of the staff saw me, they got stiff and stand straight. Namot na silang lahat na makita ko. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Magandang araw po. Narinig ko pang sabi nila. Para pang ang takot na takot. Takot pa to sa akin? I showed them my warm smile and greeted them too. So they can feel comfortable. Good morning sa inyo. Don't be scared. Alam ko kilala niyo na ako but I still want to introduce myself to all of you. For formality, I'm Esperanza Socorro Salgado, your CEO. I stated while showing them my warm smile. Parang mas natakot yata sila. Nagulat akong bigla na may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita kong isang pamilyar na babae na tumatakbo para yakapin ako. Natawa ako sa kanya. Niyakap ko rin siya. Cindy? I asked her. I slightly pulled my body from her to see her beautiful face. Cindy is my cousin. Nagtatrabaho na siya matagal na sa kumpanya namin. Kahit si dad pa ang CEO, nandiyan na siya. Of course, you're one and only. Ako muna na talaga dito to make sure that everything is fine when you decided to handle the states here in the Philippines. Sabi nito habang tawa ng tawa. Pinalo ko siya sa balikat. Tawa ka ng tawa para kang baliw. At saka I'm not the one who decided to handle this. It's my dad. Sabi ko. I looked around to see everyone is watching. Tumingin ako ulit kay Cindy. It's better if we go already to my office. Gusto ko makitang opisina ko. I told her. That lightened her mood. Much better. Anda na palang lahat. She said excitedly. At umalis na kami. Pumasok kami sa isang pribadong elevator. It's for important people only. Nakita ko pinindot na Cindy ang 30th floor. Kamusta naman ang pagpapatakbo ng kumpanya, Aber? I asked while waiting for my floor. Well, hindi naman madali pero kinakaya. Parang pag-ibig, kahit mahirap siyang mahalin, kinaya ko pa rin. Natawa ako sa sinabi niya. Nalaman ko nung pumunta ang pinsan ko dito sa Pilipinas. May nakilala tong kapitan sa village nila and guess what? She fell in love. Hardly. Gwapo daw. Nasa lalaking yun daw ang hinahanap ng pinsan ko. Parang baliw. Kamusta naman daw kayo nung kapitan mo? Balita ko marami daw gwapo dun sa village at tinitirhan mo ngayon ha. Sabi ko habang natatawa. Siyempre, nababalitaan mo yun kasi sinabi ko sa'yo na maraming gwapo dun eh. Ang yayami pa. Kilig na kilig pang sabi nito. Ewan ko ba, di agad ako pumunta dito sa Pilipinas. Kung nalaman ko lang na nandito ang kapitan ko, edi dati pa lang nag-fight na ako papunta rito. Sabi nito habang nagtatalon. Hoy,
Para kang baliw. Ang galing mo na magtagalog ha? Tanong ko. Tumingin naman to sa akin. Ngiti-ngiti Saya niya. Siyempre, I have to learn Tagalog so I can understand my captain. Sabi niya hindi daw niya ako sasagutin kung kahit pagtatagalog hindi ko alam. Sabi nito habang kinikilig pa talaga. Busy tong babaeng to. Oo na, sige na, kayo na. Sana all talaga. Hindi mo pa ako sinasagot. Kamusta na kayo ni Mr. Captain mo? Tanong ko habang natatawa. Well, in denial pa. Na mahal niya ako. Grabe ha, ang taas ng confidence mo. Hindi ko ma-reach. Sarcastic kong sabi sa kanya. Nananaginip na nga lang. Nilulubos-lubosan ko na. Tawa naman to ng tawa na parang baliw. Bakit in denial pa? Dapat sinabi mo nang mahal ka na talaga. Sabi ko sabay ng pagbukas ng elevator. Naglakad na kami papunta ng office. Well, panaginip Sa reality naman kasi hindi siya in denial. Sabi nito. Nalungkot pa ng kaunti ang mukha niya. Kung alam ko lang na nagdadrama lang ang babaeng to. Sabi mo kanina in denial pa yung captain mo. I teased her. Hindi Kasi kahit kailan di naman talaga niya ako minahal. Kaya walang salitang in denial sa kanya. Masyado matigas ang kumhag. Pahabol pa. Tawa naman ako ng tawa. Sino naman nagsabing ligawan mo siya? Kung hindi ko siya liligawan, sigurado ko hindi niya ako mapapansin May higad pa namang malapit sa kanya. Naku, tatadyakan ko talagang babaeng yun. Kaya lang baka sabihin ng captain ko na masyado akong selosa. Siyempre, aarte ako medyo cool. Hindi ko na alam ang gagawin sa pinsan ko. Siya pa talaga yung nanligaw sa lalaki Nakakatawa talaga. Kaya nitong gawin lahat-lahat, basta wag lang siyang lolokohin. May tinatago rin kasing katigasan ng puso tong pinsan ko. Pag sumuko ka, talagang susuko na talaga siya. Walang salita-salita. Agad naman kaming pumasok nang makarating na sa office. May mga paintings na nakasabit sa kung saan-saan. Mula rito makikita mo na naglalaki ang building sa labas. May mga lamesa at sofa rin. May secret room pa at gusto ko magpahinga, pwedeng-pwede. Maganda ba? Sabi nito. Agad naman akong umpo sa sarili kong upuan at tinarap ang lamesang punong-puno ng mga files. Not bad. Sana pala hindi na muna ako pumunta dito. Tingnan mo. Nilahad ko pa mga files sa harap ni Cindy. Ang dami ko palang gagawin. Ngumuso pa ako. Umupo naman sa sofa si Cindy at tumingin sa akin. Bahala ka dyan. It's your job as a CEO of Queen Advertising Company. Tatanda ka talaga dyan. Tumawa naman ito. I just rolled my eyes at her. Whatever. Sabi ko at binuksan na mga files. And you have a meeting with Mr. JP Tuazon from Construction Company. They are the biggest construction company here in the Philippines. At sabi niya siya na daw ang kakausap sa'yo directly. Pupunta siya dito sa office mo at exactly 11 a.m. Nakangiti pang sabi nito. What? Well, he's handsome, hot, sexy and all. Maganda rin palang taste mo, pinsan. Di ba siya yung husband mo? Sabi nito. Ex. Correction ko. Oo na. Teka, kamusta na pala si baby Michael ko at si Nicole my best friend? Tanong nito. Si baby Michael nasa bahay kasama ni Manang Tasing and is perfectly fine. While si Nicole naman she's in pain right now. Sabi ko at nakatingin lang sa pinsan. Nakita ko tumigas ang mukha ng pinsan ko. Sumeryoso na rin ako. Why? What happened? Tanong nito. She met her husband at a construction company masquerade party. I stated. Naalala ko ang nangyari kay Nicole. Alam ko masyado siyang nasaktan. How? What? Are you serious? Nicole's husband is dead. Parang di makapaniwalang sabi pa nito. Well, I am once like you. Hindi rin ako makapaniwala but I saw Nicole's husband picture. Magkamukha talaga. I told her. Para tong hihimatayin sa nalaman. Wait, and does this Michael's look alike? It's Darius. Dr. Darius Liam Porge. I stated. Para na nga talaga itong hihimatayin. You need water? I proposed. No, wait. Is my doctor... I mean, how can it be? Xandro is a businessman while Darius is a doctor? Parang ang layo. Namumutla nitong sabi. All along, patuloy pa nito. Para ka naman nakakita ng multo? Hindi pa naman sigurado pero ang pinagtataka ko, patay na si Xandro at may Darius naman na kamukhang kamukha ni Mikal. Hindi ko talaga maintindihan. Baka magkambal ang dalawa. Sabi ko. Puro ka Xandro. Naalala ba ni Darius si Nicole? Tanong naman ito. I stared at her. No.
Precisely. Baka magkambal ang dalawa. It's better if you ask Darius kung may kambal ba siya. Close kayo, di ba? Sabi nito. I nodded. You're right. Napaisip ako. Magtatanong pa nga sana ako na may kumatok. Nilingon ko sa Cindy. May imimit ba ako at 7? Nagtataka kong tanong. Nagkibit balikat ng ito at tumayo. Okay, bubuksan ko na lang. At aalis na rin ako kasi may gagawin pa ako. Tawag ka na lang, okay? She said. I nodded. Binuksan ito ang pinto at lumabas na. Agad kong binigyan ng atensyon ng mga files sa harapan ko. Ang sakit na ng ulo ko. Tinitingnan ko pa ang puputok na yata ang utak ko. Naamoy ko ang pamilyar na pabango na may pumasok na pamilyar na lalaki sa opisina ko. Inangat kong ulo ko at nakita ko isang magandang asul na mata na nakatingin sa akin. JP? I asked, confused. Nakita ko ring may dala siyang rosas. Well, hi, this is for you. Sabi nito at binigay sa akin ang dalang rosas. Napakagwapo niya sa suot niyang plain black fitted shirt, matched up with black jeans paired with white rubber shoes. He looks young and fresh. Oh, akala ko mamayang 11:00 pa ng umagang meeting natin. At sigurado kung alam mo kung anong oras ngayon. I stated. Nakakonscious ako sa tingin niya. Pumunta sa harap ko sa JP at yumuko palapit sa mukha ko. Well, namiss kita, kaya pumunta ako dito ng maaga. He stated while staring at me intently directly to my eye. Napahinga ako ng malalim. Sigurado kung hindi tatahimik ang araw ko ngayon. Pumunta sa harap ko sa JP at yumuko palapit sa mukha ko. Well, namiss kita, kaya pumunta ako dito na maaga. He stated while staring at me intently direct to my eye. Napahinga ako ng malalim. Well, I'm grateful to keep that promise last night, JP. Kasi kahit isang picture or video walang kumalat. But you cannot force me to act like we're civilized people. At pwede ba stop acting like we're still in a relationship? And to highlight everything, I agree to talk to you because my intention is purely business. Nothing more. Huwag kang assuming dyan. I stated. I sat back to relax, not minding him in front of me. I crossed my arms across the chest. Ano? Sabi ko habang tinarayan ang lalaki sa harapan ko. Kala niya ha? Nakita ko naglakad sa JB papuntang sofa at umupo, scanning my office while smirking evident on his kissable lips. Wala akong pakialam sa views and opinions mo, Esperanza. Kung kahit ikaw antagonist dito sa story natin, hindi kita papalampasin. Gagawin kong lahat maging akin ka lamang ulit. Kahit masaktan ka sa gagawin ko, you are still mine. His face darkened. Hindi ako makagalaw dahil sa sinabi niya, ngunit, gayon pa man katulad ng sinabi mo sa akin kanina, I am here to talk about business. But mind you, it's not purely business. Hindi mo ako masisisi. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, looking so hot and sexy as always. Patuloy pa nito. I saw him smirk like there's no tomorrow. Ang sarap kagatin eh, para manahimik. Nakita ko nakatingin ang mata niya sa ilalim ng lamesa. Sinundan ko kung anong tinitingnan niya at nalaman kong nakataas na pala ang skirt shirt ko. It shows my long legs. Eyes up here, JP. Baka gutom ka na o gusto mo ng tubig? You look thirsty kasi. Masyado kang halata eh. Sabi ko habang naiiling. Binuksan ko ibang files to examine other important things. Wala ka ba sa options? Wala kasi sa dalawa ang kailangan ko. Sabat pa nito. Tinignan ko siya na nakakabwisit. Manigas ka. Sabi ko at tinignan ang project plan na nasa harapan ko. I scanned it all at tumingin ulit kay JP. Nakahanap ka na ba ng site for the new branch here in the Philippines? I asked him. Well, I found one in Cebu. Malaki ang lupang nakuha ko. Tulad na napag-usapan ng board, it reaches out to our standard. Perfect na siya. Wala ka nang paproblemahin pa. Nakangiti nitong sabi. How about the materials? Tanong ko ulit. I won't let him feel the satisfaction. It's done. I've talked already to my trusted sources. The materials are affordable and nice quality. Wala ka nang paproblemahin dyan. I've checked it by myself. He answered. How about the date? Kailan kayo magsisimula? I want to finish by next year. I told him. Don't you worry. I already organized everything. We're going to start next week. Sabi nito. Okay, that's good. We're done. So you can leave now. Goodbye. Pamamaalam ko. I saw him smirked. No, not so fast, baby. Tapos ka na. You don't have any other questions. So ako naman ngayon. I want to have lunch with you today. He stated. Ang lagkit ng pagkakatitig niya sa akin.
Parang uminit yata ang office ko. Look, JP, wala akong oras para dyan. Busy akong tao kaya please lumabas ka na lang. Pinipilit ko siyang umalis. No excuses, Esperanza. Sasama ka sa akin sa ayaw sa gusto mo. Ayaw mo naman siguro ako mismo maglalabas sa'yo dito, right? He threatens me. Tiningtigan ko siya. Talagang tinatakot niya ako, ha? Huminga ako na malalim. Tinatakot mo ba ako, JP? Tanong ko sa kanya. Well, no need to threaten you, Esperanza. Alam mo naman siguro kung anong kaya kong gawin, right? Sabi nito habang nakangiti. Sarap pagsasampalin ng mukha para magtanda. Huminga ako ulit ng malalim. You know what, JP? Sa pagkakaalala ko, hindi mo pa ako iniimbitahan dati. Natatakot ka kasi na baka may makaalam na asawa mo ako. Alam ng lahat na anong girlfriend mo. Hindi nga nila alam na may asawa ka dati, so why now? I asked him. Siguro naman titigilan na niya ako. Because I am such a jerk. Hindi pa kita nakilala bilang asawa ko dati, pero pinagsisihan ko ng lahat, Esperanza. Nagbago na ako, sabi nito. I saw unrecognizable emotion in his eyes. That's impossible. Nagbabago ba ang isang katulad mo, JP? Kasi sa tingin ko, hindi. I stated. While staring at him, hindi ko alam kung anong iniisip ni JP ngayon. Basta ang alam ko, kinasusuklaman ko siya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin dati. Hindi kita mapipigilan kung yan ang iniisip mo. Hindi kita pinipilit na kalimutan na nakaraan, pero hinihingi ko sa iyo pangalawang pagkakataon, Esperanza, at ang pagmamahal mo. Kahit tira-tira na lang. I cannot accept it pero naiintindihan kita na hindi mo yan maibibigay sa akin ngayon. Sabi pa nito. The storm emotion in his eyes. I cannot explain. Bigla na lang naglaho ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. Nagulat ako nang bigla, tumawa si JP sa harapan ko. Baliw ba to? So, payag ka na to have lunch with me? You know, celebration for our partnership, right? O baka may feelings ka pa sa akin kaya natatakot ka makasama ako kasi baka lang naman na ma-inlove ka ulit sa akin. Ninisihan lang ako ng kumag. Kanina lang parang namatayan. Ngayon naman parang tangina. Nginisihan ko siya ng pilit. So, what time tayo magla-lunch? Tanong ko na lamang. Well, at exactly 11. Sagot naman ito. At nasihan pa sa tanong ko. Okay, magkita na lang tayo. Sige na, umalis ka na. Tumayo na ako at pumunta pa palapit dito. Hinawakan ko ang kamay niya para sana ihatid na siya sa pintuan ng may kumatok. Agad ako napalingon kay JP. Esperanza, are you busy? Narinig ko pang sigaw sa labas. Shit, it's Nicole. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tumingin ako ulit kay JP at hinatak siya papasok sa secret room. JP, you need to hide, okay? Just do this for me. Shit! Paano kapag nalaman ito ni Nicole? JP looked around and turned back at me again. And why am I hiding? Wala pa nga akong ginagawa, takot ka na kaagad. He teased me. Napapikit ako sa inis. Just stay here, okay? Sabi ko at lumabas na. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Nicole na asar na asar. Bakit ang tagal mo akong pagbuksan? May itinatago ka ba? Nicole asked. No. May tinawagan lang kasi ako. Come in. Sabi ko at nauna nang maglakad. Shit. Siguro ang putla-putla ko na nga ngayon. Nakatayo lang ako sa harap habang si Nicole naman paupo sa sofa. She looked at me confused. You okay? She asked me. Yeah. Di ba may lagnat ka? Bakit pumunta ka pa dito? I asked her, habang iniisip ko ng ginagawa na JP sa loob. I am bored. Alam mo naman, na ayoko walang ginagawa. She pouted. I smiled at her. It's okay. You need water or juice? Tanong ko rito. Nagulat ako na bigla itong tumayo. Shit! Ako nang kukuha ng juice. I don't want to bother you. You are still working. Sabi nito. At aalis na nga sana papuntang secret room, but I stopped her. I smiled at her widely. Sana hindi niya mahalata. Ako na, Nicole. May sakit ka pa naman. Wala pa naman akong ginagawa. Just sit there, okay? Sabi ko at sumunod naman kay Nicole. Thank God. Umalis na ako sa harapan niya at pumunta sa secret room to get some juice for Nicole. Nakita ko nakasandig sa gilid ng ref si JP. He smiled at me. Dali-dali kong binuksan ng ref at kumuha ng juice. Bigla ako hinalikan ni JP sa tabi ko. Nabigla ako. Shit!
Esperanza, okay ka lang? Narinig ko pang sigaw ni Nicole. Napapikit ako sa inis. Buwisi talagang lalaking to. Pahamak. Yeah, I'm on my way. Sigaw ko. Tinignan ko sa JP and I signaled him to behave. Pero bigla-bigla niya na lang akong hinahalikan. Hinalikan niya ako ng mapusok. Shit! Tinulak ko siya ng bahagya. At baka mapansin kami ni Nicole. Please, JP naman. Baka mapansin tayo ni Nicole. Bulong ko pa. Pero parang baliw yata ang lalaking ito. Nginisiyan lang ako. Agad akong umalis na makatakas ako kay JP. I smiled when I saw Nicole. Parang nagdududang tumingin sa akin. Here's your juice, I said. At ibinigay sa kanya ang juice na hawak-hawak ko. Kinuha ko naman ito at ininom. Bigla itong nabilaukan ng may kumatok. May bisita ka ba ngayon? Tanong sa akin ni Nicole. Nagkibit balikat lamang ako. Wala naman akong bisita ngayon beside ni... Napatingin ako kay Nicole. Beside ni? Sasagot sana ako na may tumawag sa pangalan ko. Esperanza? Si Darius to. Whistled. Napatingin ako kay Nicole na namumutla na makilala ko sinong tumatawag sa pangalan ko sa labas. You've never told me na pupunta pala dito si Darius. She asked me nervously. I don't know. Sabi ko sa kaibigan. Parang di dito alam ang gagawin. Bigla itong tumayo at patakbong nagtago sa likod ng lamesa ko. I looked at her confused. Why are you hiding? I asked her. Tulad kung bakit mo tinatago sa JP sa secret room? Sarcastic itong sagot. Namutla ako. Shit! Alam na pala niya. I looked at the door and said, Come in. Bumukas ang pinto at nakita kong pumasok si Darius sa opisina ko. He looked dashing with his formal attire. Ngumiti ako sa kanya. Uy, Esperanza, busy ka ba? Tanong niya. No, do you need anything? I asked him. Umiling lamang ito. No, I just want to see you. Sabi nito. Nagulat pa nga ako sa sinabi niya. Oh, okay. Please sit down. Sabi ko. Umupo naman to habang nakatitig sa akin. Don't you wanna sit? He asked. Mamaya na. What do you need? Water or juice? Namumutla akong tanong. Water is fine. Okay. Just wait here, okay? Kukuha lang ako ng tubig. I said. At umalis ako at pagpasok sa secret room. Nagulat ako na may humawak sa braso ko. Inipit ako sa pinto. Esperanza, are you fine? Narinig ko pang tanong ni Darius. Nakatitig lang ako sa lalaking kaharap ko ngayon. Yeah, I whispered. JP just kissed me on the lips again. Pilit kong kumawala sa halik niya. Nagulat ako na may kumatok. Esperanza, can I enter? Darius asked. Hindi ako makasagot dahil nahalikan ako ni JP. Hindi talaga ako makawala. Naramdaman ko na lang na tinulak niya ako papuntang kama. I saw JP looking at me with lust. Shit! Nasa labas lang si Darius, baka makita kami. JP, what are you doing? Darius is outside. Sabi ko at biglang pumaibababa sa akin si JP. Di ako makahinga sa gulat. Nakita kong biglang dumilim ang mukha niya. Nang marinig ang pangalan ni Darius. Ano naman ngayon? Pagalit pa nitong tanong. Sabay ng paghalik niya sa akin, biglang bumukas ang pintuan. I saw Darius enter the room. Kitang-kita kong gulat sa mukha ng kaibigan. Ang gulat na palitan ng galit. Mukha na istorbo ko kayo. Sabi nito at umalis na papalabas. Pero bigla itong napahinto na may napansing ibang tao na pala, maliban sa kanilang tatlo. Naitulak ko ng malakas sa JP at lalabas sa sana nang malaman kong nakatingin si Darius kay Nicole na ngayon nagtatago sa likod ng lamesa ko. I looked at Nicole and I know that she is in pain. Darius, I'm sorry, sabi ko. Di man lang ako nilingon ng kaibigan at umalis na. I turned my attention at Nicole and she's now crying. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap. It's fine. It will be fine. I comforted her. Hindi niya ako kilala, Esperanza. Hindi niya ako maalala. She said while crying. Niyakap ko lang ang kaibigan. Nilingon ko sa JP at nakita ko nakatayo habang nakatingin sa amin. He's lost for words. Alam kong naalala nito ang nangyari sa party. But we can't do anything with it. Wala kami magawa kung talagang hindi naaalala ni Darius si Nicole. Nakita ko si Nicole na nagpupunas ng luha at tumayo na maayos habang inalalayan ko siya. Nicole, mahina ka pa. Dito ka muna magstay. May kwarto naman ako dito sa office. Sabi ko sa kanya.
Habang sa JP naman pinapanood lang ako sa pag-aalaga sa best friend ko. Tumango siya. Dinala ko siya sa kabilang kwarto. Mahina pa siya, alam ko yon. Tinulungan kong makahiga ang kaibigan at tumayo para makapagpaalam. Nicole, just stay here, okay? Magpahinga ka na. Sabi ko at tumingin sa relo kong nasa kamay. It's already 11:12 a.m. I have a scheduled business meeting with Mr. Tuazon. Patuloy ko pa. Nginitian lang ako na nakakaloko ni Nicole. Okay lang ako dito, friend, but you have to make sure that it's a business meeting with Mr. Tuazon. Mind you, marami akong kanilang scammer dyan. Baka sa sunod na araw nagsusuka ka na. Nicole teased. Pinandilatan ko lang siya ng mga mata. Baliw ka ba? Baka ikaw sa susunod. Balik ko pang sabi sa kanya. Nababaliw na nga yatang babaeng to. Lumabas na ako ng kwarto and I saw JP smirked at me. Alam mo, tama siya. Sharpshooter pa naman ako. Natatawang sabi pa nito. Pinandilatan ko siya ng mata. Ha ha ha, nakakatawa. Sarcastic kong sabi. Naglakad na ako palapit sa mesa at kinuhang bag at cellphone ko. Nilingon ko sa JP and I found that he's just watching my every move. Ano? Tanong ko. Nagkibit balikat lang to, tinitigan lamang ako. Come on, may business meeting pa tayo. At tumawa pa nga ito. Mas diniinan pa nito ang salitang business meeting. Sabay na kaming naglakad papuntang pintuan at si JP na ang nagbukas. Playing gentleman, ha? Biro ko. Well, for my baby, I can do anything just to make you happy. Sabi naman nito. Tinignan ko si JP habang hinihintay na bumukas ang elevator. Style mo, bulok. Pinagbuksan mo rin ng pintuan. I can do anything just to make you happy mong mukha mo. I grinned. Kala niya ha? Hindi ako tulad ni Ruby na madadala niya sa mga ganyan. Tinawanan lamang ako ng baliw. Pagkabukas ng elevator, agad kaming pumasok. 3 of hearts. I heard JP whispered. I looked at him, confused. What? Tanong ko. Hindi ko talaga naiintindihan. No, nothing. Malalaman mo yun kapag nagawa na nating dalawa. Sagot nito habang titig na titig sa akin. Para kang baliw. You're talking nonsense. Sabi ko habang naiiling. Sabihin mo yan sa akin kapag nangyari na. If I am talking nonsense ba talaga? Anito, I saw him grin. Parang may masamang balak itong lalaking to ah. Nawala ang atensyon ko nang bumukas ng elevator. Agad naman kaming lumabas na nasa parking lot na kami. Nakita ko ang mamahaling sasakyan niyang nakaparada sa harapan ko. Nabigla ako. Ito ay Rolls-Royce Sweptail, ang pinakamahal na sasakyan. Is this your car? Gulat pang tanong ko sa kanya. Pinilik niya ang tingin sa akin at tumango. Then smirked. Why? Gusto mo? Sabi ni JP. Habang nakatingin sa akin. Nakatayo lang to sa harap ko habang natatawa sa reaksyon ko. Are you crazy? You can buy it for most of $13 million. Rolls-Royce Sweptail, leading the top spot of the most luxurious car is what can only be defined as one spectacular piece of handcrafted gift. Magic! The Sweptail made its debut as the most valuable new car in the world at the yearly Concurso de Eleganza Villa d'Este event in 2017. It exceeded all its opponents and remains the most luxurious car ever traded. I explained. Tinignan ko ang sasakyan sa harapan ko. Parang ayoko nang sumakay. Baka pagbabarilin kami na masasamang tao sa loob kapag nagkataon. Narinig ko pang tumawa ng malakas si JP. Tinignan ko siya ng masama. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Pagalit kong tanong. Tama bang tawanan ako? Tumigil naman ito saglit. Well, you look so hot saying those things. And I've never known that you have a thing with cars. At kung titingnan mo ang sasakyan para may masamang nangyayari sa'yo kapag sumakay ka. Tumawa naman ito ng malakas. Ano bang problema mo? Natural na matakot talaga ako. Paano pag nalaman nila na ang sasakyan na yan ang pinakamahal na sasakyan sa buong mundo? Talagang hindi ako sasakay dyan, no? Iba na lang. I opposed. Tumigal naman sa pagtawa si JP pero parang pinipigilan. Well, if you don't want to ride my car, you can ride me instead. Sabi pa nito. At tumawa naman. Baliw ka na. Mas nakakatakot ka palang kasama. Baka gawan mo pa ako ng masama. Tingnan mo nga yung sarili mo, hindi ka na normal. Baliw ka na. Sabi ko dito. Nakakainis ang kumag. Tawa pa rin talaga ng tawa. Nakakawalang gana. Kaya tumalikod na ako at nagtaka na umalis nang biglang may bumuhat sa akin.
na parang bigas. Shit, JP. Ibaba mo ako. Ayoko nang sumama pa sa'yo. Sigaw ko. Instead, he slaps my bullshit. Anong JP? Nakaskirt ako. Baba mo sabi ako eh. Sigaw ko. Parang pumuntang lahat ng dugo ko sa ulo ko. Tumigil saglit at ibinaba na ako. Parang uminit yata ang mukha ko. Tumingin ako kay JP na ngayon ay seryoso nakatingin sa akin. Papasok ka sa sasakyan o ako mismo ang magpapasok sa'yo dyan? Sisiguraduhin kong hindi mo yun magugustuhan. Pananakot pa nito. Tinignan ko rin ang sasakyan ko sa gilid ko. Tumingin ulit ako kay JP at parang seryoso nga ito sa sinasabi. Kaya napipilitan akong pumasok. Ang ganda! Pumasok naman sa JP at umupo na sa driver's seat. JP! Napatigil ako sa sasabihin nang biglang lumapit ang mukha ni JP papalapit sa akin. I go stilled. We stared at each other like there is no tomorrow. Biglang gumalaw si JP at mabilis ako napapikit. Shit! Ito na ba? Aray! Naparay ako na maramdaman na may pumitik sa noo ko. Agad ako napabukas sa mga mata at tinignan si JP ng masama. I pouted in front of him. Bakit mo ako pinitik ha? Naiinis kong tanong. He smiled at me. He's not forcing himself to smile. It shows that he's really contented being with me. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Napakaganda talaga. May naalala ko isang taong malapit sa akin na katulad na mata ng taong nasa harapan ko. Because you've thought that I'm going to kiss you. Bakit? Gusto mo bang halikan kita, baby? He teased me. Biglang uminit ang mukha ko. Pinandakihan ko siya ng mata. Kapal. Assuming ka naman na gusto kong halik mo. Sigaw ko rito. Kapal eh. Bigla niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin. Napatigil ako agad. Shit! Mas tumawa naman to sa reaksyon ko. Nakakarami na siya ng tawa ha. Naiinis ako napatingin sa labas ng sasakyan. Tangina niya. Alam mo baby, ang cute mo. Galitin pa kaya kita? Sabi nito habang tatawa. Lalabas sana ako dahil sa inis pero sa kasamang palad, hindi ko mabuksan ang pintuan ng sasakyan. Agad ako napatingin kay JP na ngayon seryoso na sa kakatitig sa akin. Can you unlock the door? I'm leaving. Seryoso kong sabi. Nakakainis na talaga siya. Bigla nitong pinandar ang sasakyan papaalis. He is now driving. JP sabi ko, aalis na ako. I stated. Seryoso ko ngayon. Hindi ka aalis. Mahinahon niyang sabi. Hindi. Ang sabi ko aalis na ako. Sigaw ko rito para makaintindi. Hindi ka aalis. Remember? You are in my territory. Hindi ka na ulit makakalis ng basta-basta na lang. His voice thundered. Natakot akong bigla. He is more serious than I am. Alam kong paano magalit si JP. Wala makakapigil dito. Namatla yata ako sa naisip. Napatingin naman to sa akin saglit. Nakita kong lumambot ang kanyang mukha na makita ang reaksyon ko. Nakita sigurang pabumot na ako. Baby, I'm sorry. Aniya. It's fine, really. Sabi ko at nanahimik. Napatingin ako sa labas. Naalala ko naman ang dati. Ang dating ako na laging takot at takot na baka sasaktan na naman. I cannot afford to lose myself again. Peg nangyari yon, sigurado kong hindi na ako makakabangon. What are you thinking, baby? I'm sorry if I made you scared. I can't afford to lose you again. Malungkot itong sabi. You lose me already, JP. Matagal na akong hindi sa'yo. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Hindi na to sumugot pa't nanahimik na lamang sa buong biyahe. Huminto kami sa harap ng isang mamahaling restaurant. Where are we? Sabi ko habang tinatanggal ang seatbelt sa katawan ko. Guess where are we? Then he showed me his warm smile. Tinignan ko ang mamahaling restaurant. It looked so warm and simple. Simple but elegant. May mga konting renovation man. Alam kong gusto pa rin panatilihin ng may-ari kung ano man ito dati. The restaurant is so familiar. Nang malalay agad ako napatingin kay JP. I found him already staring at me lovingly. Is this my favorite Italian restaurant? I asked him. I am so shocked right now. Kahit dati hindi to pinapayagang pumunta dito ni JP kasi gusto niya akong pahirapan. Alam kasi nito na dito ako dinadala ng mommy ko noong nabubuhay pa ito. Parang gusto kong maiyak. Dito tayo magla-lunch? Tanong ko rito nang makasiguro. He smiled at me then held my hands. Of course. Alam ko namang dati palang gusto mo nang pumunta rito. Dahil ito lang naiiwang alaala ng mommy mo. Sabi pa nito at hinalikan ng kamay ko.
Agad akong napayakap sa kanya. Thank you. Thank you so, so much. I whispered at his ears. Bigla itong napatigil. Inihiwaling nito ang katawan mula sa akin at parang napapasong lumayo sa akin. I think we have to go now. Baka hindi ka makalabas dito. Seryoso nitong sabi. Bakit hindi ito makatingin sa akin ng diretso? What do you mean? Are you okay? I asked him. Tumango lang ito at mabilis lumabas ng sasakyan. Narilito man, sumunod na rin ako. Tinignan ko ulit ang restaurant. Napakaganda talaga. JP invited me to get in already while he is beside me holding my waist so tight. I saw the guard got scared when he saw JP. Good afternoon, sir, ma'am. The guard greeted. I showed him a warm smile at mas sumigpit pa ang pagkakahawak ni JP sa bewang ko. Napatingin ako sa kanya. He just keep on staring at me. Kikiligin na ba ako? Napalingon ako sa isang magandang babaeng lumapit sa amin. Good morning, sir, sabi nito. Nalaman kong staff din pala to dahil sa suot itong uniform. Napataas ang kilay ko. Sa JP lang ba? Follow me, sir. At tinignan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Ma'am? Patuloy habang nakataas ang isang kilay. Tumingin ako kay JP at nakita kong di siya masaya sa ginawa ng staff. At naglakad na kami kasunod sa babae. Here's your table, sir. Sabi nito habang inilakad ang table na nakapangalan ni JP. Just call me sir if you need anything, she said while flirting with JV. Sarap sampa rin eh. At umalis naman to papuntang counter. Napahinga ako ng malalim. Sasabak na naman ba ako sa labanan? Nakita kong hinahanda na ako ng upuan ni JP. I smiled at him and take a seat. Sumunod naman na umupo sa harap ko sa JP. He smiled at me. What do you like to order? Masaya nitong tanong. Ikaw lang bahala. Nahihiya ko pang sabi. Ang ganda talaga ng paligid. So warming. Maliban doon sa babaeng yon. Well, how about seafood stew with saffron zabalyon, balsamic and rosemary marinated Florentine steak, braised chicken al arrabbiata, Tuscan tomato bread soup with steamed mussels, and mushroom sausage ragu. Sabi nito habang nakangiti sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. That main course is my favorite. Napalunok ako. How did you know? Those are my favorites. Tanong ko habang tinititigan sa JP sa mata. Nagtaka ako. Paano niya nalaman? Hindi naman niya tinanong sa akin dati yon. Wala nga siyang pakialam eh. Tinitigan lang ako ni JP. I saw a storm of emotion in its eyes. I cannot recognize it. Naghiwit balikat lang ito. I just know it, sabi nito. Nganitian lang ako ni JP. Di na ako nagtanong at tinawag ng babaeng staff kanina. In-order na lahat ni JP lahat ng paborito ko. Wala na, uwian na. Alam niya na eh. Siya na. Habang nag-order si JP ng mga paborito ko, nakita ko, mas nilapit ng babae ang kanyang katawan kay JP. Napaka-unprofessional naman talaga ng higad na yan. Teka, napailing ako sa naisip. Bakit ba ako nagagalit? Landiin niya si JP kahit kailan niya gusto. Paki ko ba? At red wine na rin. Pagtatapos ni JP sa mga in-order niya, nilipat ni JP ang atensyon niya sa akin at tinawakan ng mga kamay ko. You okay? Para kang kakain, sabi nito habang natatawa. Tinarayan ko lamang siya. Kinuha ko ang mga kamay kong hawak-hawak niya. Nakita kong tinaasan ako ng kili ng babae at umalis na para kunin ang in-order namin. Sarap tirisin eh. Tiningnan ko sa JP. She's flirting with you. I stated as a matter of fact. Nagkibit palikat lang ito. Parang wala siyang pakialam. Don't mind her. She doesn't deserve your attention. Sabi nito. Mga 5 minuto dumating na rin ang mga in-order namin. Lalaking staff ang naghatid ng mga in-order namin. Natakam agad ako dahil sa mga pagkain na ngayon inasa lamesa. Lahat ng yon paborito ko. Let's eat. Nakangiting sabi ni JP. Nagugutom na rin ako. Ang sarap naman ng mga in-order mo. Sigurado ko masisira ang diet ko. Biro ko. Tinawanan lamang niya ako. Kumain na rin kami. Ah, ang sarap. Sabi ko habang napapikit pa. Pagbukas ng mga mata ko'y nakita ko, titig na titig si JP sa akin. Why? Nalilito kong tanong. Bigla nitong inilapit ang kamay sa mukha ko at dahil sa gulat napaatras ako. Tinignan ko siya. What are you doing? Tanong ko. Sa labi mo. Hindi dito maituloy-tuloy. Nang ma-realize ang sinabi niya, agad kong dinilaan ang labi ko habang nakatitig kay JP. Nakita kong napanunok ito and in just a matter of seconds, he looks at me with lust. JP, are you fine?
na makitang nakatitig lang ito sa akin at walang sinasabi. Nagulat ako nang bigla itong tumayo at niyoko ang mukha palapit sa akin. Then he kissed me passionately. Dahil sa gulat hindi ako makagalaw. Shit! Buti na lang nasa tagong bahagi kami ng restaurant. Pili kong nilalabanan ang mga nararamdaman pero parang nadadala ako sa mga nangyayari. Maging ako'y parang nahipnotismo sa mga halik na binibigay ni JP at wala na ako nagawa. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari. Basta naghalikan lang kami at walang pakialam sa nakapaligid sa amin. Tuluyan na nga talaga ako nahulog sa patibong niya. Dahil sa pangungulit ni JP kay Esperanza, muli kayang mahulog ang loob niya rito? Kakalimutan ba ni Esperanza ang lahat ng sakit na naranasan niya kay JP at bibigyan to ng pangalawang pagkakataon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.